Ang ating main character, si Yusuke Yatsuya, ay isang estudyante na walang interest isipin ang kanyang hinaharap. Ang nais lang nitong gawin ay ang maglaro ng video game. Pinipilit siya ng teacher niyang maging aktibo sa eskwelahan, upang magkaroon siya ng mga kaibigan at higit sa lahat, ay plano sa hinaharap. Isang araw, assigned siyang cleaner ng classroom. Nag-uusap ang dalawang babae sa likod niya at nagulat siya na parang pinag-uusapan siya. Kinakausap din si Yusuke ng kanyang teacher na mag-submit bukas ng assignment niya. Pag-alis ng teacher, ay sinabihan ni Yusuke na iwan na siya sa classroom ng dalawang babae subalit nawala na ito sa likod. Hindi niya siguro napansin na umalis na ang dalawa, at biglang umilo ang paligid niya at dinala siya ng liwanag sa ibang daigdig. Mula sa langit ay nahulog siya. Iba't ibang klase ng monsters ang tumambad sa harapan niya. Lumangoy agad si Yusuke palayo, dahil lumalapit ang ibang monster sa kanya. Biglang lumabas ang dalawang kaklase niyang, si Iyo at si Kusui at tinawag siya. Habang nag-uusap sila ay, lumabas sa likod niya ang lalaking hati ang ulo. Siya ang Game Master. Ayon sa Game Master, meron silang kailangang tapusin na quest mula sa Chief Village. Ito ay may 14 na araw na time limit. Hindi nakikinig si Yusuke kaya sinipa siya ni Iyo at hindi ito naramdaman ni Yusuke. Dagdag ng Game Master, meron pang natitirang 8 quest, at kada makatapos sila ng quest, ay magkakaroon sila ng isa pang kakampi hanggang maging 10 sila, na requirement para sa huling quest. Sinabi na din ng Game Master ang mga job class ni na Iyo, bilang Wizard ng Hangin at Kusui bilang Sword Warrior. Inikat naman ng Game Master ang ruleta para sa class ni Yusuke. Gusto ng dalawang maging warrior si Yusuke, subalit farmer ang naging job class niya. Nagpaalam na muna ang Game Master at nagpakita naman ng pagka-disappoint sina Iyo at Kusui sa farmer job ni Yosuke. Nagkwento si Iyo kung paano sila napunta sa mundong ito. Si Iyo ang unang napunta sa kabilang mundo. Pagkatapos niyang makumplito ang unang mission, ay inutusan siya ng Game Master na makipagkaibigan kay Kusui. Pagbalik ni Iyo sa kabilang mundo, ay nandoon na din si Kusui. At sumunod naman si Yusuke, ang dinala sa mundong ito. Tinuruan ni na Iyo si Yosuke kung paano gamitin ang inventory management. At nagulat si Yusuke nang makuha niya ang item sa inventory niya. Gusto naman ni Yusuke na matapos na ang quest para makauwi, ngunit naisip niya na bakit siya uuwi sa lugar na ayaw niya. Maya-maya ay lumabas na ang mga kalaban na goblins. Umatake si Yusuke subalit nasira agad ang weapon niya. Si Iyo naman ay mababa pa ang level, kaya sobrang hina ng magic niya. Samantala, si Kusui naman ay takot sa kalaban. Napalo si Yusuke sa ulo at namatay. Nakita niya ang katawan niya, subalit bigla din siyang nabuhay. Nabubuhay pala sila kada 30 second. Humingi ng assist si Yusuke, kaya pinuwing ni Iyo ang kalaban at tinalo ni Yusuke. Pagkatapos ng laban, ay pinaliwanag ni Iyo, na mamamatay sila ng totoo, pag nasawi lahat ng member ng party nila ng sabay-sabay. Kinagabihan ay nag-uusap silang tatlo, na itanong ni Yusuke, kung ano ang premyo pag natapos ang quest. At isa sa premyo ay maari sagutin ng Game Master ang kahit anong isang tanong nila. Napag-alaman din ni Yusuke na, sa mga unang tanong ni na Iyo at Kusui, ay sinabi ng Game Master, na kaya napunta si Iyo sa mundong ito ay dahil, may kakilala siyang ni-request na dalhin siya doon. At ang Game Master naman ay nilalang na galing sa hinaharap. At natulog na sila habang si Yusuke naman ang magbabantay sa dalawa. Maya-maya, ay makikitang nakipaglaban si Yusuke sa mga goblins, nang madinig nito ang sigaw ni Iyo. Paglapit ni Yusuke, ay kinain na ng apoy ang camp nila. Si Kusui naman ay naputol na ang ibang parte ng katawan. Biglang lumabas ang napakalaking kalaban, at hawak nito si Iyo. Kinagat nito si Iyo at bago matalo ay sinabihang tumakas sila, dahil hindi pa nila kayang talunin ang kalaban na ito. Kinabukasan, ay hindi pa din na nabubuo ang kamay ni Kusui, marahil ito ay nakain ng monster kagabi ayon kay Kusui, kaya binalak na muna nilang tapusin ang quest nang wala si Iyo, para makauwi pa din sila. Sinimulan nila sa village. Pagdating sa village, ay natuwa ang mga tao at tinawag silang mga heroes. Dumiretso sila sa village chief, subalit ang isang quest nito, ay tapusin ang malaking troll at ito ay yung nakita nilang malakas na kalaban kagabi. Dahil hindi pa nila kayang talunin ang monster, naisip ni Yusuke na magpa-level up muna mag-isa.
Naisip din ni Yusuke, na kahit maganda ang job na warrior ni Kasui, ay walang kwenta itong member at sana si Iyo na lang ang nakasama niya. Habang papaalis ng village, ay nakangiti ito at iniisip na mas masarap sa mundong ito, kesa sa walang kwentang mundo nila. Habang nasa sapa, ay sinabi ni Iyo, na nadinig nilang hindi pa pinapasa ni Yusuke ang future plan form niya. Tinanong naman ni Yusuke ang dalawa ng plano nila sa buhay. Sina Iyo at Kusui ay gustong pumasok sa High School of Science and Technology. At dagdag pa ni Kasui ay gusto niyang kumuha ng college course na may kinalaman sa pharmaceutical. Si Yusuke ay wala pa ding idea kung anong gusto niya sa future. Sa kasalukuyan, si Yusuke ay naghahanap ng mga monster para mag-level up. Nakakita siya ng log point. Hinawakan niya ito at nakita ang nakaraan ni Iyo at Kasui. Gusto ng dalawang magkaroon ng lalaking kakampi, napili ni Iyo ay si Yatsuya. Subalit dalawa lang ang Yatsuya sa school, siya, o yung isang atletang ka-schoolmate nila. Bago madinig kung sino sa kanila, ay nabahin si Yusuke at di nadinig. Sinabi na lang nitong malalaman niya din kung sino yun. Nakatingin si Yusuke sa village at may naalala siyang lugar, subalit napasimangot ito bigla. Naalala niya ang kabataan niya, at tuwing naiisip niya ito ay nagagalit siya. Kaya nung lumabas ang mga goblin, ay ibinuhas niya ang galit niya sa mga ito. Pagkatapos ng laban ay pinakitang level 9 na siya. At isa na lang na goblin, ay magle-level up na siya. Iniisip niya na sana magkaroon siya ng bagong job class pag nag-level up ulit siya. Lumabas sa screen niya na namatay si Kusui at tinignan niya ang village. Puno na ito ng apoy. Dali-dali siyang pumunta sa village dahil baka mag-quest failed sila. Hindi naman nabubuhay pa si Kasui kaya maaaring nakain ito ng troll. Kaya nagmamadali niyang hinanap ang mga tao at nakakita siya ng log point. Hinawakan niya ito at nakitang si Kasui na kagaya niya ay nagpapalakas din. Ayon kay Kasui, sa mundo nila ay may malubha siyang sakit, kaya hindi siya nakakabuhat ng kahit ano. Kaya sa mundong ito, ay magpapalakas siya para hindi maging pabigat sa dalawa niyang kasama. Ipagtatanggol din ni Kasui ang mga tao dito, kaya nung umatake ay niligtas niya ang isang bata at siya naman ang nahuli ng troll. Na-realize naman ni Yusuke kung gaano siyang naging makasarili sa buhay niya nang mapanood si Kasui. At bago makain si Kasui ng troll, ay tinawag nito ang pangalan ni Yusuke para humingi ng tulong. Lumabas ang malaking troll sa likod niya at tinamaan si Yusuke ng atake nito. Naalala ni Yusuke ang kabataan niya, at kung paano niya pinagtanggol ang mga kaibigan niya noon. Kaya ganun din ang gagawin niya ngayon. Ang ipagtanggol ang mga kasama niya sa mundong ito. Hinahabol si Yusuke ng malaking troll, at nang makakita siya ng isang goblin, ay inatake niya agad ito. Upang mag-level up. Pag-abot niya ng level 10, ay tumigil ang paligid niya, at lumabas ang Game Master. Pinapili ulit siya ng additional job niya. Humiling si Yusuke ng job class na gumagamit ng kahit anong bladed weapon, subalit chef ang nakuha niya. Na-disappoint siya subalit okay lang din dahil makakagamit na siya ng kutsilyo. Nagpaalam naman ang Game Master. At biglang nakita niya ang loob ng katawan ng kalaban, marahil ito ay isang skill ng chef. Agad niyang inatake sa tiyan ng troll, at lumabas sa tiyan niya ang katawan ng dalawa. Kaya muling nabuhay sina Iyo at Kasui. Nanghina na ang katawan ng troll, kaya sinamantala nila ang pagkakataong ito. Subalit, may lakas pa din ang troll at isa-isa silang tinalo nito. Ito ay dahil wala silang malakas na atake, nasisira sa depensa ng troll. Nakita ni Yusuke ang sugat ng troll sa may tiyan nito at mukhang may naisip itong idea. Inutusan niya si Iyo na siya ang tumapos, at susugod naman siya sa loob ng tiyan at doon gagawa ng pinsala sa troll. Tumakbo si Yusuke at pumasok sa loob ng katawan ng troll. Sinaksak niya ang loob ng troll at tumalon naman si Iyo sa batok ng troll at ginamitan ng wind magic. Sumabog ito mula sa loob at bumagsak. Natalo na ang troll, at biglang lumabas ang Game Master sa likod ni Yusuke at binati sila sa pagkapanalo. Tumaas naman ang mga rankang nila sa kanya-kanyang job class nila. At nanalo si Yusuke ng isang tanong sa Game Master. Naisip ni Yusuke, nakakilala ni Iyo ang nagpapunta sa kanya sa mundong ito, at mula sa future ang Game Master.
Hindi kaya galing sa future ang nagpapadala sa kanila, sa mundong ito. Kaya tinanong ni Yusuke, kung anong nag-aantay sa kanila pag natapos nila lahat ng quests. Para masagot, pinakita ng Game Master ang hinaharap. Ito ay ang city nila na sira-sira na. Pinakita sila, bilang iba't ibang klase ng mandirigma, at may lumabas na malaking dragon sa taas nila. Subalit bigla silang nagising at bumalik na sila sa tunay na mundo. Hindi na muna inisip ito ni Iyo dahil bumalik din sila kung anong oras sila napunta sa ibang mundo. At mga isang linggo pa bago ang susunod na punta nila sa kabilang daigdig. Kaya mag-iinsayo muna si Iyo para sa darating na sport tournament. Si Yusuke naman ay hinahatid si Kasui pauwi sa kanila. Naisip ni Yusuke na maari silang mamatay kung hindi nila matapos ang natitira pang 7 quest. Binasag naman ni Kasui ang malalim na iniisip ni Yusuke upang magpasalamat sa ginawa niya sa kabilang daigdig. At dahil first time niyang maglakad ng may kasamang babae, ay nakakapagsalita siya ng mga bagay na dapat ay sikreto niya lang. Subalit, naisip ni Yusuke na kung papabayaan niya na lang ang quest, kakayanin niya kayang masira ang city na kinaiinisan niya ng sobra. Ang episode 3 ay nagsimula sa pag-uusap ni Iyo at Kasui tungkol kay Yusuke. Natawa si Iyo at tinanong nito ang kasama niyang babae na si Hoshi, kung anong pag-uugali ni Yusuke, dahil matagal na silang magkaklase. Si Yusuke ay tahimik lang. Nag-transfer siya sa school nila noon, kalagitnaan na ng taon. At hanggang dun lang ang alam ni Hoshi. Napangiti si Iyo dahil first time niyang magkaroon ng kaibigan na kagaya ni Yusuke. Samantala si Yusuke naman ay nag-jogging, at hinihiling na sana nasa kabilang mundo siya nagpapalakas. Naiinis si Yusuke, na bakit siya ang napiling tagapagligtas sa lugar, na kinaiinisan niya. At totoo kayang may darating na mga halimaw para sirain ang city na to. At tumawag sa kanya ang Game Master, binigyan siya ng misyon na pumunta sa eskwelahan para sa isang babae. Sa taas na palapag siya dinala ng Game Master at medyo nag-aalangan siya dahil sa CR ng babae ang punta niya. Pagpasok niya, ay sinabi ng Game Master na mahalaga ang babaeng nakasalamin para sa sunod na mission nila. At ito ay ang babaeng binubuli. Nagmadaling kunin ni Yusuke ang cellphone para hindi mavideohan na nakahubad ang binubuli na babae. Sinira niya ito at nagulat ang lahat. Sunod na inatake niya ang cellphone ng isa pang babae, at naiyak ito sa ginawa ni Yusuke. Proud naman si Yusuke sa ginawa niya dahil bukod sa makukuha niya ang tiwala ng binubuli na babae, ay baka maging unang girlfriend niya pa ito. At inatake na niya ang pinakahuling cellphone. Tumakbo ang mga babae sa takot kay Yusuke, at mukhang iritable ang babae sa ginawa ni Yusuke. Nakangiting sinasamahan ni Yusuke ang babae at sana mapansin nito ang matapang na pagtanggol niya sa kanya. Subalit, naiinis ang babae kung bakit ayaw siyang lubayan ni Yusuke. Sa wakas, ay tinanong ni Yusuke kung binubuli ba siya ng mga babae kanina, subalit ang mga ito daw ay gumaganti sa kanya, dahil may nasabi siyang masama sa isa sa kanila. Naluha ang babae at di naman alam ni Yusuke ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Tumahan ang babae, at sinabing i-try ni Yusuke ang mobile game na Step Up, dahil madami siyang matututunan kung paano itrato ang babae. At tumakbo ang babae. Naguluhan naman si Yusuke sa sinabi ng babae. Habang sinasayang ni Yusuke ang buhay niyang paglalaro ng Step Up, ay napunta siya sa kabilang daigdig. At lumabas na ang ika-4 nilang kakampi. Naguluhan ang babae kung nasaan siya, at napasigaw ito nang lumabas na ang Game Master. Binigay ng Game Master ang sunod na mission nila, at ang job class ng bagong member, bilang Fire Wizard. Dahil nadagdagan ang group nila, ay madidagdagan din ang tagal ng revive nila, mula 30 seconds to 45 seconds. Naghinala ang babae kay Yusuke na may kinalaman siya sa pagdala sa kanya sa mundong ito, dahil sa pag-stalk niya nung gabi. Ikinwento ng babae kay Iyo at Kasui ang ginawa ni Yusuke, at napahiya si Yusuke dahil dito. Umalis ang tatlong babae bago pa man makapagpaliwanag si Yusuke. Nagkausap naman si Iyo at Yuka, ang babaeng nakasalamin tungkol sa nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ni Iyo na mali ang ginawa sa kanya ng mga babae nung gabi na yon at tama lang na naligtas siya. Natuwa naman si Yuka sa napakagandang ugali at itsura ni Iyo.
Sa paglalakbay naramdaman ni Yusuke na parang sinasadya siyang hindi pansinin ng mga kagrupo niya, nang biglang may bumagsak na malaking insekto. May lumabas pang insekto sa katawan nito at umatake ito, gamit ang mas maliit pang insekto. Tinamaan si Iyo at namatay ito. Sumunod ay si Yusuke, at dahil sa chef skill niya ay nabasa niya kung anong klaseng kalaban ng insekto at kahinaan nito. Samantala, matagal ng pangarap ni Yuko ang maging wizard, at ngayon ay makakagamit na siya ng magic. Subalit sa halip na makatira ng fireball, ay uminit lang ang orb ng wand niya, at tinamaan siya ng insekto. Dahil ito sa rank 1 level ng job class niya ayon kay Yusuke. Habang naatake, iniisip ni Yusuke na pinagbibintangan siyang maniakis, dahil sa pagligtas niya kay Yuko. Napaisip din si Yusuke kung loser sa babae ba ang tingin sa kanya, dahil pinayuhan itong laruin ang step up. At gusto niya ding malaman, kung sino ba ang tinutukoy ni Iyo na Yatsuya. Siya ba o yung athlete? Habang umaatake si Yusuke, ay di niya napapansing namamangha na ang mga babae sa galing niya. Pinaalis ni Yusuke ang mga babae at tinalon nito ang kahinaan ng kalaban, at pinutol ang mga paa. Para mapatay ng tuluyan ang kalaban, ay sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Kasui upang i-guide at magamit ang espada ni Kasui sa pagtapos sa insekto. Tinanong naman ni Yuko kung bakit hindi na lang hiramin ang weapon. Kaya pinakita ni Iyo kay Yuko, na bawal gamitin ng ibang karakter ang weapon ng bawat isa, nang tumagos ang kamay ni Yuko sa paghawak ng weapon ni Iyo. At nag-level up sila sa pagtapos sa insekto. Pinakita naman na nakipag-away si Iyo sa isang bata at tumakbo ito. Habang nakaupo ay nilapitan siya ng isang babae na si Sayuri, at naging kaibigan siya nito. Subalit si Sayori ay pinagtatawanan lang dahil sa pangit nitong itsura, at di nagtagal ay namatay ito. Biglang nagising si Iyo sa pagkakatulog. Isang panaginip lang pala. Nag-weight training si Yusuke at napansin nito na ibang-iba si Iyo sa school at sa mundong ito. Tinanong ni Yusuke kung bakit umiiyak si Iyo at bakit malungkot. Hinawakan ni Iyo ang kamay niya at humingi ito ng tulong. Nagkukwento si Iyo tungkol sa masamang nangyari kay Sayuri, at paano ito nabuli dahil sa masamang itsura niya. Habang lumalaki siya ay nalaman niya ang naramdaman ni Sayuri, dahil pinag-iinitan siya ng mga matatanda, dahil sa masamang reputasyon ng pamilya niya. Subalit ang mga kaklase niya ang nagtatanggol sa kanya, at nalaman niya ang importansya ng kaibigan sa buhay niya, at ayaw niyang mapagaya kay Sayuri na nawala ng maaga. Nadidinig ng dalawa ang sinabi ni Iyo, nang hingi niya ng tulong si Yusuke, upang hindi mamatay sa mundong ito. Kinaumagahan, bumalik sila sa unang village na niligtas nila. Subalit sira-sira na ito at mukhang napabayaan. Siguro ay mas mabilis gumalaw ang oras dito, kesa sa mundo nila, sabi ni Yusuke. Biglang may dumating na merchant na nakasakay sa kabayo. Maghahanap na sila ng impormasyon tungkol sa sunod nilang pupuntahan subalit wala ng tao sa village. Sinubukang tanungin ni Yusuke ang merchant kung alam ang papuntang Radodorbo. Alam niya, subalit nang itinuro sa mapa, ay sa kabilang parte ito ng kontinente, at aabutin ng ilang buwan kung lalakarin nila. Ngunit mga 30 days kung may kabayo sila. Swerte nila dahil magkakaroon ng martial arts tournament sa Core Tunnel. At malapit lang ang taon na ito sa kinatatayuan nila. Ang premyo dito ay 3 kabayo. Naisipan nilang magpa-level up paghahanda sa tournament. Subalit sa halip na goblins ang makalaban nila, ay mga tao ang lumabas. Mukhang madami silang makukuha sa grupo na ito dahil mga heroes sila, ayon sa isang bandit. Sinubukang labanan ni Yusuke ang mga bandits sa pag-atake sa isa. Subalit na-detect ito ng system, at nabawasan sila ng experience points. Mukhang bawal silang lumaban sa tao, kaya sinubukan ni Yusuke na tumakas muna. Sa di inaasahang pagkakataon, ay nahuli ng mga bandit si Iyo. Kaya nag-isip sila ng plano kung anong sunod na gagawin. Naisip ni Yusuke, na kulang sila sa oras, at pag nag-focus sila kay Iyo, ay maaring mag-game over sila. Kaya nahati sila sa 2 grupo, si Yusuke ang papasok sa tournament, si Yuko naman at Kusui ang magliligtas kay Iyo. Hindi gusto ni Yuko ang plano, subalit yun lang ang magagawa nila dahil sa time limit ng laro. Sa pagligtas kay Iyo ay nag-uusap sina Kasui at Yuka.
Silang dalawa lang ang pag-asa ni Yu, at huwag silang umasa kay Yusuke na ayaw iligtas si Yu ayon kay Yuka. At nahuli silang dalawa. Nakita ni Yusuke sa map niya na nahuli din ang dalawa. May mga lumabas na goblins at nagpa-level up siya. Hanggang makakuha siya ng bagong job class. At ito ay wizard. Ang kapangyarihan niya ay pag-control sa cellular metabolism ng mahawakan niya. At dahil dito kaya niyang mamanipula ang desisyon ng isang tao o hayop sa paghawak niya dito. Hindi naman nagustuhan ni Yusuke ang pagbabago sa status na dala ng bagong job class niya. Sa may tournament, ay naghahanda ng lumaban si Yusuke laban sa isang armored knight. Sumugod si Yusuke, at magiging popular na siya pag nag-champion siya dito ayon sa kanya. Subalit, natalo siya. Muli, ay nabuhay si Yusuke at lumapit ang knight na si Covell. Nakiusap si Yusuke kung pwede mahiram ang mga kabayo na napanaluhan niya, kapalit ang 5 araw na serbisyo niya. Pumayag naman si Covell dahil gusto niyang tumalo ng troll subalit, mahirap humanap sa ngayon ng ganung monster. At tinanong ni Yusuke kung pwede bandits ang talunin nila. At pumayag si Covell. Pumunta sila sa awtoridad, at sinumbong ang location ng bandits. Bago umatake, ay naisipan ni Covell na turuan si Yusuke lumaban, gamit ang patalim. Naisip ni Yusuke na mahina siya sa kahit anong sports, at lumabas ito ng sunod-sunod siyang matalo ni Covell. Sinabi ni Covell kay Yusuke ang kahinaan niya, at ang dapat gawin ni Yusuke ay ang pag-swing ng espada ng 1,000 kada araw. Nag-assemble na ang army at aatake sila bago sumikat ang araw. Sa may bandits camp, ay nalaman na ng 3 babae na paparating si Yusuke dahil sa map nila. Sa labas naman ay umatake na ang grupo ni Covell. Napansin ni Yusuke na pag unang umatake ang tao sa kanya at gumanti siya ay walang penalty siyang nakukuha, at pinakawalan ng mga bandits ang isang berserk. Ayon kay Covell, ang berserk ay mga tao na kumakain ng madaming magic monsters hanggang mabaliw ito. Sumugod si Covell sa berserk subalit nasira lang nito ang shield niya. Nilabas ni Covell ang kanyang ultimate sword. Habang lumalaban, ay sinabi ni Covell na ayaw niyang maging housewife lang at ang gusto niya ay humiwal ng mga katawan ng mga kalaban niya. Subalit hindi niya kinaya ang lakas ng berserk at tumalsik ang espada niya. Niligtas ni Yusuke si Covell at naalala niya bigla ang bagong job class niya. Gumamit siya ng magic para makontrol ang desisyon ng kalaban at nauto niya ito. Nakatama siya ng direkta sa tiyan nito, subalit di tumalab sa berserk at sa halip ay hinati siya sa 2. Biglang sumugod si Covell at lumipad ang ulo ng berserk, pataas. Naligtas ni Yusuke ang 3 babae, at inamin na hindi siya tumagal sa tournament. At 1 kabayo lang ang nahiram niya. Subalit sinabi ni Covell na tutulungan niya sina Yusuke. Kinabukasan ay nagpapasalamat ang tatay ni Covell sa pagpayag nila sa tulong ni Covell. Dahil pinakamataas na karangalan sa night ay makatulong sa mga heroes. At naalala ni Yusuke na kaya pala masaya si Covell, nung nagsabi na tuturuan sila sa sword fighting skill. Nagyaya na si Covell umalis patungong Rododorbo. Si Kasui ay merong sakit na nagpapahina ng kanyang kalusugan. Dahil dito, hindi siya pinapasali sa kahit anong sport sa eskwelahan nila. Pinangarap niyang makagawa ng gamot na makakatanggal ng sakit niya at ng mama niya. Gusto niyang magligtas ng buhay. Subalit mula nang napunta siya sa kabilang daigdig, ang pinapangarap niyang magligtas ay naging kabaliktaran. Habang naglalakbay sila, ay naisipan muna nilang tumigil upang magpalipas ng gabi at makakain na din. Hindi makakain si Kasui dahil sa nasaksihan niyang mga karumaldumal na tambak ng katawan ng tao. Si Yusuke naman ay nagluluto upang magpa-level up ng chef skill niya. Subalit lumapit si Covell upang yayain silang mag-sword training. Lumapit si Yuka kay Yusuke at tinanong kung siya ang nag-training sa kanya gumamit ng espada. Kinumpirma ito ni Yusuke. Isa pa, dahil hindi sila namamatay, ay totoong espada ang ginamit ni Covell upang gawin ang paborito nitong humiwa ng laman. Naisip naman ni Yuka na kaya pala nagniningning ang mata ni Covell, nung isa sa kondisyon niya para tulungan sila ay ang sword training. Sinimulan ang sword training kay Yuka at umuwi siyang malumbay. Ayon sa kanya, masakit pa din ang pakiramdam ng hinihiwa kahit hindi sila namamatay. At ang sumunod naman ay si Kasui. Subalit mababa pa ang level nito,
at nahihirapan pa siyang gumamit ng espada kaya natalo agad ito. Subalit biglang dumating ang mga kasama ni Covell na mga sugatan. Ginumot ito ni Yusuke, at di makapaniwala ang iba na may hilang magic siya. Subalit, metabolism ang kinokontrol ni Yusuke upang bumilis ang mga repair cells ng katawan ng tao, at gumaling agad. Kinabukasan, ay persigido si Kasui upang mag-sword training upang lumakas, subalit kulang pa ang level niya, para mabuhat ang malalaking espada. May nakaharang na madaming goblins sa dadaanan nila kaya nilabanan agad ng mga heroes ang mga ito. Subalit, hindi kayanin ni Kasui ang kumuha ng buhay kahit monsters. At naramdaman niya ang hiwa ng espada niya sa laman ng goblin. At natakot siya. Kinagabihan sa camp nila, nararamdaman pa din ni Kasui ang laman ng goblin na hiniwa niya. At naging proud si Covell sa unang kalaban na natalo ni Kasui. Tinanong ni Kasui kung bakit gustong-gusto ni Covell na maramdaman ang hiwa ng blade niya sa kalaban. Ayon kay Covell, ang pakiramdam na hiwain, kada laman at litid ng kalaban ay nakaka-addict sa pakiramdam. At pag-aagaw buhay nito habang nakikipaglaban ay nakakahumaling. At umalis ito upang maghanap ng mga pwedeng labanan. Samantalang si Kasui naman ay gustong makauwi at gawin ang mga plano niya sa buhay. Kaya kung kailangan niyang pumatay, ay gagawin niya. Balik sa paglalakbay, meron silang 15 days at 5 hours na natitira para matapos ang mission. At sa labas naman ay nakakita sila ng mga knight at iba pang civilians na inaatake ng mga monsters. Tumayo agad si Kasui at sinabing iligtas nila ang mga inaatake ng monsters. Naisip naman ni Yusuke na maaring kasama ito sa quest nila. Isang side quest, na pag tinapos nila ay tutulungan silang makarating sa Radodorbo. Kaya hinati nila ang grupo sa dalawa. Isang didiretso kasama sina Covell at ang isa naman ay tutulong talunin ang mga monsters. Sumugod na sina Yusuke at Kasui at naagaw nila ang atensyon ng mga monsters. Madali nilang naagaw ang atensyon nito, marahil ay dahil sa hero sila. Mas priority ng monsters na sila ang unang kalabanin. Masyadong malalakas at madami ang monsters para sa level nila. Kaya nasalag lang ni Kasui ang atake ng isang monsters at nakagat din siya at namatay. Samantala si Yusuke naman ay nakagat din ng monster, subalit nadukot nito ang mata ng kalaban at bumagsak. Tatalunin na niya ang isang monster nang makagat siya sa leeg at matalo. At inatake ng knight ang monster habang nakatalikod. Muling nabuhay si Kasui at nalaman ito ng kalaban. Muli, ay siya ang inatake ng kalaban at sa huling sandali, ay kinuha ni Kasui ang longsword niya at tinutok sa kalaban, upang masaksak niya ang kalaban, nang hindi nahihirapan sa bigat ng espada niya. Napansin naman ni Yusuke ang pagbabago sa katauhan ni Kasui. Muling nabuhay si Yusuke at nakitang sumunod sina Covell sa kanila. Nagpahabol si Yusuke at lumabas si Covell upang tapusin ang pinakahuling monster. Ginagamot ni Yusuke ang mga civilians na nasugatan sa laban, sinubukan niyang higupin ang magic energy ng mga monsters, gaya ng ginawa ng Berserk. At dahil dito may sapat siyang supply ng magic energy upang gamutin ang lahat. Nagpasalamat naman ang isang knight at sinabing sila ay mga soldier ng Diak Empire, at inutusan sila ng hari na dalhin ang mga heretic na tao, samahan ng mga tao na naniniwala sa religion ng Arteros na ipinagbabawal ng hari. Kaya dadalhin nila ang mga ito sa Radodorbo, dahil madaming tao doon na naniniwala sa religion ng Arteros at sabay-sabay nila ang mga itong bibitayin. Ngayon ay napagtanto nila na ang grupong ito ay kasama sa quest nila. At naisip ni Yusuke, na ang mga tao kayang ito ang tinutukoy sa mission nila bilang kargamentong kailangan nilang dalhin sa Radodorbo. Subalit kung dalhin nila ang mga ito ay bibitayin sila. At ngayon ay di niya alam kung ito ba ang isang panlilinlang ng Game Master kung tutulong sila sa paghatid ng tao sa Radodorbo o hahadlangan nila ito. Tinutulan ni Covell ang binabalak na pagbitay sa mga taong may sariling relihiyon. Nagpakilala si Vice Corporal Camilto ng kaharian ng Diok, at hindi ito makikinig kay Covell na mula lang sa isang maliit na nation. Tinawag naman ni Covell na mahilig makipaggera ang nation ni Camilto, at nainsulto si Camilto kaya mag-aaway na sila. Subalit napigil ni Iyo ang dalawa. Tumawag naman si Yusuke sa mga heroes upang mag-meeting. Ayon kay Yusuke, kailangang dalhin nila ang mga tao sa Radodorbo, dahil ito ay ang quest nila.
Hindi pagsunod ay game over. Subalit, pag hinatid naman nila ay bibitayin ng mga tao. At tingin niya ay hindi dapat mamatay ang mga tao na ito, dahil may penalty sa kanila tuwing nakakapatay sila ng tao. Sa ngayon, subukan muna nilang ihatid ang mga tao, at aalamin nila kung kayang maiwasan ang pagpatay sa mga heretics. Sumama sila kina Camilto papuntang Radodorbo. Tumigil muna sila para magpahinga, subalit hindi talaga gusto ni Covell ang sumama sa The Oak Knights. Si Iyo naman ay may masamang kutob kay Camilto. Kinausap naman ni Yusuke si Fofcel. Ayon kay Fofcel, ang The Oak Kingdom ay nahati sa dalawang grupo. Ang sumasamba sa hari, at kagaya nilang sinasamba ang isang relihiyon at hari. Hindi gusto ng hari na sumamba ang mga tao sa iba, kaya nagsimula ito ng hidwaan sa mga tao ng The Oak Kingdom. At nahatulan sila ng pagbitay. Ang hiling ni Fofcel ay hindi madamay sa bitay ang mga batang kagaya ni Bel-Ili. Si Camilto naman ang kinausap nila upang malaman ang buong storya. Ayon kay Camilto, nararapat lang na bitayin sila, sapagkat ang Radodorbo ang gateway papuntang The Oak Kingdom. At ito ay pinagmumulan ng pagkalat ng mga taong sumasamba kay Arteros. Dagdag pa ni Camilto, hindi pinabayaan ng hari ang mga tao, lalo ang mga veterano ng gera. Binibigyan sila ng hari ng mga slaves, kaya patuloy ang pagsakop nila sa maliliit na nation. Samantala, hindi naman nagustuhan ni Yuka ang pagiging dictator ng hari. Ang pagpatay sa taong may ibang paniniwala, pagkuha ng slave sa mga lugar na sinasakop nito. At naisip ni Yusuke, na masyadong seryoso si Yuka, dahil ang lahat ng nangyayari ay isa lang video game. Kaya pinakalma ni Yusuke si Camilto. Kinabukasan, ay nag-iinsayo si Covell at Ayu. Sabi ni Covell mahalagang malaman ng mga babae ang iba't ibang teknik sa paglaban, bilang advantage sa mas mahina nilang katawan, kumpara sa mga lalaki. Samantala, sinabi ni Camilto na aabutin pa ng 7 days ang paglabas sa mga kabuntukan at 5 days naman papuntang Radodorbo. Ayon kay Kasui, meron silang 13 days at 20 hours para tapusin ang mission nila. Subalit merong alam na shortcut si Camilto sa ilalim ng mga bundok ang daan. Sa kuweba, ay pumasok sila. Pinagana ni Camilto ang mechanism upang gumalaw ang tulay. Namangha sila sa galing at ganda ng mechanism. Subalit nagsarado ang pinto at isa pala itong trap, at nakulong sila sa loob. Dapat mamatay ang naniniwala kay Arteros ayon kay Camilto. Kaya nararapat lang na mamatay sila sa loob ng kuweba, at umalis na ito. Samantala, si Covell naman ay gustong makalabas sa kabilang side ng kuweba, upang maabutan nila sina Camilto, at gantihan ang mga ito. Nagsimula na silang dumiretso, at puno ng trap sa cave. Nasolve ni Yusuke ang una sa pagpapatigil ng hammer pendulum, subalit sa ikalawa ay natulak ng pader si Yusuke at nahulog sa ilalim. Sa ngayon ay hindi pa makakaakyat si Yusuke kaya pinauna niya na ang lahat upang tapusin ang mission, subalit hindi ganun kadali yun. Pinag-aralan ng tatlo ang tamang timing ng pagdaan sa gumagalaw na pader, at nakuha nila ito. Si Ayu muna ang sumubok at nakadating ito sa dulo, at lahat sila ay bumalik sa paglalakbay. Si Yusuke naman ay mukhang nakahanap kung paano siya makakataas mula sa pinagkabagsakan niya. Pagbukas ng pinto ni na Ayu, ay isang arena ang tumambad sa kanila. Sa kabilang dulo ay isang gargoyle ang unti-unting tinuturukan ng dugo. Hanggang nabuhay ito. Gamit ang kanyang kutsilyo, gumawa ng mga butas si Yusuke sa pader at nagsimulang umakyat. Ilang beses siyang nahulog at habang umaakyat, naalala niya ang panahon na lumipat siya sa bagong paaralan at kung gaano siya kalungkot. Sa huli, nagawa niyang makaakyat. Sa pagpapatuloy sa daan, nakita niya ang isang log point at nang tingnan niya ito, nakita niya ang grupo na nagpapaalam sa namatay na mandirigma na si Bimsberg. Nakita niya ang bangkay ni Bimsberg at naalala ang ilang sandali na kasama niya ito tulad ng pagtulak ng kariton at ang sabay nilang pagkain. Nagpaalam siya at nagpatuloy sa daan. Samantala, lumaban ang grupo sa ilang vampirang paniki at hinarap ang gargoyle. Nakita nila ang isang susi sa braso nito at napagtanto nilang kailangan nila ito para makapagpatuloy. Madaling tinamaan ni Iyo ang lumilipad na mga paniki, at binati siya ni Covell sa kanyang husay.
Ipinaliwanag ni Yu na dahil ito sa tennis sport na kanyang nilalaro. Hinikayat ni Covell na ipagpatuloy niya ang paglalaro ng tennis at sumang-ayon si Yu. Subalit sa sandaling iyon, nakita niya ang gargoyle na tumusok kay Covell at nahulog ito sa plataporma papunta sa tubig. Lumingon ang gargoyle kay Yu, at habang umaatras siya sa takot, natapakan at napatay niya ang isang paniki, na nagpa-level up sa kanya sa rank 10. Ipinahinto ng Game Master ang laro at binati siya sa pag-abot sa rank 10 at pinayagan siyang magpalit ng job class. Naalala ni Yu ang sinabi ni Yotsuya na kapag nag-freeze ang laro at hanggang hindi ito ni-restart ng Game Master, may ilang segundo ka para makalapit sa kalaban mo. Nang makuha niya ang job class na warrior, bago mag-restart ang laro, mabilis siyang sumugod sa gargoyle at nagawa niya itong tamaan, ngunit hindi niya ito mahiwa. Sinaktan siya ng gargoyle at muntikan na siyang mahulog sa plataporma. Nakita ni Yu ang hiwa sa gargoyle at napagtanto niyang gawa ito ni Covell. Naalala niya ang kanyang pagsasanay at kung paano siya dapat mag-aim sa mga lugar na maaaring magdulot ng malalang sugat o kahinaan ng kalaban. Hinarap niya ito, nahiwa ng gargoyle ang kanyang kamay na may hawak na espada, subalit nagawa ni Yu na umakyat sa likod nito at kunin ang kanyang braso gamit ang espada at itusok ito sa puso nito mula sa leeg. Sa wakas, nakarating si Yusuke sa grupo at nakita niyang natalo na nila ang isang gargoyle. Nalaman niya ang tungkol kay Covell at kaagad na tumalon sa tubig para iligtas siya at kalaunan ay ginimot ang kanyang sugat ng tuloy-tuloy gamit ang dugo ng gargoyle para bawiin ang kanyang MP. Nagising si Covell at nalaman ang nangyari. Nakatulog at nahimatay si Yusuke at hanggang ngayon ay natutulog pa rin. Nagpasya siyang halikan ito, subalit nakita siya ng iba pang babae. Nagtanong si Covell kung mayroon na bang nag-claim kay Yusuke, ngunit tumanggi silang lahat. Ipinaliwanag ni Covell na naalala niya ang kanyang sarili kay Yusuke. Dahil gaya niya, sinusubukan din itong hanapin ang kanyang sarili at kung ano pa ang kaya niyang gawin. Ipinaliwanag din niya na mayroong rank number sa kanilang bansa at ang kanyang rank ay ika-70, habang ang kanyang mga kapatid at ama ay nasa 20s at pakiramdam niya ay average lang siya. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya sumama sa kanila sa paglalakbay ay dahil gusto niyang maghiwa ng laman, bagaman sinabi ng kanyang ama na ang isang totoong labanan ay katumbas ng 10,000 practice swings, na ang ibig niyang sabihin ay sinasabihan siya ng kanyang ama na maghiwa ng buhay na laman. Sa wakas, nagising si Yusuke at sinabing nagkamali siya. Ipinaliwanag niya ang mga quest na tinapos na nila. Sa ikatlong naabutan niya ay tapusin ang request ng isang village chief, subalit hindi naman sinabi kung sino. Ibig sabihin, kahit sinong chief sa mundong ito na may request ay pwede nilang tulungan at matatapos ang quest number 3. Unang quest ni Yu ay pagpatay ng goblin, subalit madaming uri ng goblin. Kaya nung makatalo si Yu ng random na goblin ay natapos ang quest niya. Ang ikalawa ay maghanap lang ng settlement, at nang nakakita sila ng random na settlement, ay natapos pa rin ang quest. Ibig sabihin, ang quest nila ngayon, na dali ng kargamento sa Radodorbo ay random din. Kahit sinong tao ang mag-request na kailangan dalan ang kargamento nila sa Radodorbo ay tatapos ng quest number 4 nila. Hindi din siya naniniwalang ang mga heretics ang kargamento sa quest nila, dahil walang nag-request na sino man natatanggap sa mga heretics sa Radodorbo. Nangamba naman si Kasui na papabayaan na ni Yusuke ang mga heretics. Hindi ito papabayaan sabi ni Yusuke, dahil maaring side mission pa din ito, na makaapekto sa main quest nila. Upang maligtas ang heretics at matapos ang main quest ng sabay. Ang plano na naman ni Yusuke ay mahati ulit sila sa grupo. Nagpahayag si Yusuke ng kanyang plano sa lahat. At mahahati na naman sila sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay ililigtas ang mga heretics at ang kabilang grupo naman ang maghahanap at magdadala ng kargamento para sa quest. Subalit, may isang problema siyang binanggit. Hindi sila ganap na sigurado kung ano ang ibig sabihin ng Game Master sa salitang kargamento o goods. Sumang-ayon ang lahat sa plano ni Yusuke. Tinanong ni Yu kung sino-sino ang mga member ng bawat grupo at sino ang gagawa ng quest at sino ang magliligtas sa mga heretics. Ayon kay Yusuke, ang unang grupo, ang Team B, na binubuo ni na Yusuke, Yuka, at Covell, ang may mapanganib na misyon. Ito ay ang paghuli at pagdispatcha sa grupo ni na Camilto, at ang kanyang mga tauhan. Ang ikalawang grupo,
Team A naman, na binubuo nina Yu, Makoa, at Kusui, ang magpapatuloy at tatapos ng quest tungkol sa kargamento. Iminungkahi ni Covell kay Yusuke na ang pinakamagandang paraan na gawin sa grupo ni Kamilto ay lusubin at tambangan, at patayin agad ang mga target. Subalit, nag-aalala si Covell tungkol sa posibleng routine communication system ng kalaban. At baka may regular silang komunikasyon sa awtoridad at mapansin agad kung nagkaroon sila ng problema sa pagdala ng heretics sa Radodorbo. Sumang-ayon naman si Yusuke sa sinabi ni Covell. Nag-isip din si Covell na kung sakaling magkamali sila sa misyon na ito, ay maaari itong maging sanhi ng isang malawakang digmaan, at alam niyang mas kakaunti ang kanilang hukbo kumpara sa Dio Kingdom. Hindi kakayanin ng konsensya ni Covell kung mamatay ang mga tao ng Cortnel niya nang dahil sa kanya. Kaya dapat malinis ang pag-asikaso nila sa grupo ni Kamilto. Umiisip ng paraan si Yusuke na bago nila tapusin ang grupo ni Kamilto, ay mapagawa ng isang liham si Kamilto na hindi banta ang Continental at may kasamang lagda nila, at pagkatapos nun, ay nais ni Yusuke na iparamdam sa kanila ang matinding despair, takot at kahihiyan habang unti-unti silang nawawala ng buhay. Sa wakas, naabutan ng Team B ang kanilang target na pangkat ni Kamilto, buhay pa ang mga bihag nito, at sa kondisyon ng daan, nagpasya silang simulan ng kanilang ambush plan. Nang gabing yun, kinausap ni Yuka si Yusuke. Sinabi niyang humahanga siya sa paraan ng paggawa ni Yusuke ng plano, at aniya pa yumakto ito na parang kontrabida at hindi isang bayani. Tinanong ni Yuka si Yusuke, sa tingin mo virtual world ba talaga ito o realidad? Sumagot si Hatsuya na hindi siya sigurado. Idinagdag pa ni Yuka ang isang kakaibang tanong, kung sakaling may humalik sa iyo sa virtual world na ito, masasabi mo bang first kiss mo ito? Biniro ni Yusuke si Yuka kung ginawa niya ito sa mundong ito. Subalit walang alam si Yusuke na siya ang tinutukoy ni Yuka. Sinagot na lang ito ni Yusuke, na virtual man o hindi, pwede mo na din isama ang halik na yun bilang karanasan. Samantala, nag-uusap sina Kamilto, 3 araw na lang ay makakarating na sila sa Radodorbo, at mauubos na nila ang mga sumasamba sa relihiyon ni Arteros, at biglang lumabas si Yusuke sa dilim, aatake si Kamilto. Subalit sinabi ni Yusuke na hindi sila namamatay kaya wala ding saysay ang pag-atake nila. Sinabi ni Yusuke na natrap ang 2 hero sa cave at sila lang 2 ni Yuko ang natira. Sinabi ni Yusuke na nag-convert na siya sa relihiyon ni Arteros, at pakawalan ni Kamilto ang hawak nilang bihag, kung hindi, ay gagamitin niya ang pagka-immortal ng heroes at ikakalat niya ang relihiyon nila. Madaming maniniwala dahil isa siyang hero. Dagdag ni Yusuke, meron silang hanggang bukas para magdesisyon, at umalis na sila. Naiwan naman si Kamilto, at naisip nila na kung di namamatay ang mga heroes, ay pwede nila itong ikulong. Lumabas si Yuka mula sa dilim at binati ang grupo ni Kamilto. Nais ni Yuka na makipagkasundo kay Kamilto. Sabi ni Yuka, ay ayaw niya ng ugali ni Yusuke. Hindi sila magkasundo, at dahil dun, ay sasabihin niya kung saan natutulog si Yusuke, at dakipin nila. Pumayag si Kamilto, subalit pinabantayan niya ang mga heretics na bihag nila, dahil maaring nagpapanggap lang si Yuka at isa itong trap. Pagpunta ni Yuka sa sinasabi niya, ay napagtanto ni Kamilto na isa itong trap, kaya inatake nila si Yuka, at ginawang bihag. Pagbalik nila sa kampo nila ay nandoon na si Yusuke. Duguan at pinaslang na niya ang mga believer ni Arteros. Natakot si Kamilto, lalo dahil sinunog nito ang isang bihag niya. Nakatakas si Yuka sa kanila, at sumakay sa kabayo ni Yusuke. Umalis ang dalawa at hinabol sila ni Kamilto. Ito pala ang plano ni Yusuke, ang iparamdam kay Kamilto ang matinding despair. Dahil iniisip ni Kamilto ngayon na siya ang may kasalanan kung bakit nakialam ang mga heroes at mahahadlangan ng utos ng hari na ubusin ang mga heretics. Pumunta sila sa cave at nandun pala ang mga bihag ni Kamilto. Ang sinunog ni Yusuke ay mga peking tao lang at isa lang dun ang totoo. Ang isang alagad ni Kamilto. Subalit sa lahat ng nangyari, iniisip ni Yuka kung magiging okay lang si Yusuke, dahil nakakuha siya ng buhay ng tao sa mundong ito. Sabi ni Yusuke, ang lugar na ito, ay may mga video game mechanics. Kaya sigurado siyang, isang virtual world lang ito at hindi totoo. Sa ngayon ang iniisip ni Yusuke ay kung magagawa ni Covell ang parte niya sa planong ito, ay matatalo nila si Kamilto, nang hindi nagkakagera. Nag-aalala pa din si Yuka sa buhay na tinapos nila sa mundong ito.
Sagot ni Yusuke, dahil kina Kamilto ay nawalan sila ng kaibigan. At isa pa, ang survival nila dapat ang i-prioritize at hindi ang buhay ng mga tao sa isang video game. Hindi kayanin ni Kamilto ang matinding kabiguan niya sa pagkawala ng bihag niya na utos ng hari. May matinding paghanga siya sa hari, kaya gumawa ito ng sulat upang ipaalam sa hari ang pagkabigo niya sa misyon. Iniisip niya ang parusang matatanggap niya pag nalaman na ito ng hari, subalit biglang may humati sa kasamahan niya. Nagulat si Kamilto na buhay pa pala si Covell, at nagsisinungaling lang si Yuka sa kanila. Ang gusto lang ni Kamilto ay magkaroon ng kapayapaan, subalit, hindi magkakaroon ng kapayapaan kung may mga kagaya ni Kamilto at hari niya, na pati mga inosente ay pinapatay din, ayon kay Covell. Samantala, sa Diak Palace, nag-uusap ang hari at alagad nito. Nalaman ng hari na nabigo si Kamilto, at hindi ito magpapadala ng tulong kay Kamilto. Sa halip, ay inutusan niya ang alagad niya, na alamin ang paraan kung paano labanan ng mga heroes, na ngayon ay tinuturing ng kalaban ng Diak Kingdom. Hindi naman masabi ni Yusuke kung success ang ginawa nila, dahil hindi nila alam kung anong nakasulat sa letter na ipinadala ni Kamilto. Sa ngayon mag-focus muna sila sa main quest nilang magdala ng kargamento sa Radedorbo. Sa Team A naman, ay nagtatanong-tanong sila sa mga merchant, kung may kalakal silang gustong ipadala papuntang Radedorbo, subalit, bigo silang makahanap. Mukhang may naisip namang idea si Kasui na may kinalaman kay Makua. Sa Team B naman ay may nilagay si Yusuke na kargamento sa wagon nila, maaaring mga ulo ni Kamilto, at iniisip ni Yusuke, na baka maaring ito ang maging kargamento na kailangan sa quest nila. Hindi naman okay kay Yuka na dalhin yun dahil may kasama silang bata, subalit ayos lang daw sabi ni Bel-Ili, at umalis na sila. Maya-maya ay tumigil sila. May gustong sabihin si Covell kay Yusuke, subalit nahiya ito. Mukhang alam naman ni Yuka, na may aaminin si Covell kay Yusuke, kaya nung muling naglakbay sila, ay pinaplano na ni Yuka kung paano matutulungan si Covell umamin kay Yusuke ng nararamdaman nito, na kagaya ng sa mga video game na nilalaro niya. Ang unang plano ni Yuka ay masolo nila ang isa't isa, subalit, nakatulog lang ang dalawa. Pangalawa ay bigyan ng gawain ang dalawa na kailangan nilang magtulungan, at ito ay pagluluto. Subalit ang dala ni Covell na karne ay mala dinosaur ang laki, at ang pangatlo naman ay sapilitang pag-sword training ng dalawa. Ang idea na ito, ay nakuha niya pa din sa video game, subalit, natapos na ang training ng dalawa, kaya siya naman ang sunod. Mukhang walang nag-success sa lahat ng plano ni Yuka kaya malungkot ito. Samantala, sa Team A naman, tinanong pala ni Kasui si Makua, kung saan nadaan ang mga delivery company, at sakto may nakita silang magdadala ng mga kalakal sa Radedorbo. Sinabihan nila kung pwede sila mag-escort sa taga-deliver, at okay naman ang sagot nito. Subalit may na-hire na palang bodyguard ang lalaki, at ayaw nitong magpahati. Kaya hinamon niya ng labanan ng mga heroes, at natalo siya. Nung gabi, ay mukhang sumuko na si Yuka sa mga plano niyang tulungan si Covell. Si Covell naman ay nakipag-usap kay Yusuke, dahil hindi nito masabi ang gusto niyang sabihin. Nagpasalamat na lang ito sa pagtulong kay Covell na makaganti kay Kamilto sa pagpatay nito sa mga kasamahan niya. Kinabukasan, pinakitang dala ni Iyo ang kargamento papuntang Radedorbo at sabay nilang dadalhin ito doon. Sina Yusuke naman ay may tatlong plano at susubukan nila ito kung tatalab para matapos ang quest. Una, ay pag-deliver ng mga bihag ni Kamilto sa simbahan ni Asteros, subalit hindi natapos ang quest. Pangalawa, ay pagbenta sa mga espada ni Kamilto sa mga shop owner sa Radedorbo, subalit hindi pa din. Pangatlo, ay ang pag-deliver ng ulo ni Kamilto sa autoridad, at pagsabi ng plano ng Diok Kingdom sa pagpatay sa mga believer ni Arteros. Habang naglalakbay sina Iyo at Kasui, ay nagulat ito na nakompleto ang quest. At ang nakatapos ay ang paghatid ni Yusuke ng ulo ni Kamilto. Nagkita-kita sila sa town ng Radedorbo, at may isang quest pa silang kailangang tapusin, ang mag-discover ng area ng map at may isang araw pa sila para tapusin ito. Ayon kay Yusuke, ang ika-4 na quest nila ay binubuo ng dalawang mission, ang una ang mag-deliver ng kargamento sa Radedorbo, at ang huli ay ang pagdiskubre ng at least 5% ng mapa nila, kaya naglakad ang grupo ni Yusuke sa iba't ibang direksyon, upang mas madaming mabukas sa mapa. Dahil sa masamang panahon, ay napilitang tumigil muna sina Covell sa Radedorbo,
Naalala ni Covell ang paglalakbay niya kasama ang mga heroes. At nalungkot siya sa pagpapaalam ni Yusuke upang tapusin ang mga missions nito. Samantala, si Yusuke naman ay nagpalit ng damit niya mula sa inventory, at muling naglakad. Napapaisip siya na baka hindi siya ma-revive, kung tumigis ang katawan niya sa lamig, kagaya noon, na hindi na-revive sina IU at Kasui nang makain sila ng troll. Si Yuka ay naglalakad at hindi niya kayanin ang napakatinding panahon. Tinignan niya ang posisyon ng kasamahan niya sa mapa at nakitang nagalaw. Dahil ayaw niyang maging pabigat sa grupo, ay naglakad na ulit siya. Ginagamit naman ni Kasui ang shield niya panlaban sa malakas na hangin ng panahon. Masaya siya na sa mundong ito ay malakas siya. Naalala niya ang panahon na napunta siya dito at nakuha niya ang warrior job class. Subalit, sa sobrang lamig at lakas ng hangin ay bumagsak ito. Si IU naman ay patuloy din ang paglalakad. Hinawakan niya ang statwa at mukhang pamilyar ito. At tama ang hinala niya, siya ay nagpaikot-ikot lang at walang na-open na saradong lugar sa mapa, at napanghinaan ito ng loob. Balik kay Yusuke, tinignan niya na hindi na gumagalaw ang mga kagrupo niya. Si Kasui ay unti-unting natabunan ng snow, si Yuka ay mukhang sumuko na at nakaupo na lang, at si IU ay napanghihinaan pa din ng loob. Ayon kay Yusuke, siya at si IU lang ang may access sa ibang damit ng job class. Kaya may pangharang sila sa lamig, at kahit isa lang sa kanilang dalawa ang mabuhay at matapos ang quest ay okay na. Subalit, may lumabas na malaking monster sa harap niya. Meron na lang silang 6 na oras para matapos ang quest. Inatake siya ng monster at tinamaan sa likod. Pagkatapos makarecover ay tumakbo si Yusuke palayo. Umatake ang monster at gamit ang pan, ay sinalag niya ang atake nito. Sabay silang umatake at dahil low-budgeted ang animation, ay pinakita na lang na nakahiga na ang monster. Biglang lumabas ang mga anak nito at umiiyak. Hindi naisip ni Yusuke na pati monster pala ay nagkakapamilya din. Muli ay inisip niyang isa lang silang mga virtual image at hindi totoo. At bumalik ito sa paglakad. Iniisip ni Yusuke ang dahilan kung bakit sila napili sa larong ito at hindi siya masasawi bago niya ito malaman. Subalit biglang nasira ang daan at nahulog siya papuntang ilalim at namatay. Sa loob ng ginawa ni Yuka na cave, ay sinusubukan niyang gumamit ng fire magic, subalit hindi niya ito magawa. Naalala niya nung bata pa siya, ay gusto niyang maging magical girl. Subalit, alam niya sa sarili niyang, mahina ang loob niya para maging kagaya ng mga idol niya. Samantala, si Yusuke naman ay muling nabuhay sa pagkahulog niya. Mukhang nakadiscover siya ng isang hidden dungeon, nakita niyang maluwag ang loob. Kaya, naisip niyang maglakad upang madagdagan ang open na lugar sa mapa. Si IU naman ay nagising sa pagkakalumbay niya. Habang naglalakad ay biglang nakakita siya ng isang village. Nagmadali siyang puntahan ito. Si Kasui naman ay pilit ginigising ang sarili, subalit mukhang nagyelo na ang physical na katawan nito. Balik kay IU, nagmamadali siyang pumunta sa village. Subalit, nag-crack ang sahig na yelo at nahulog si IU. Habang naglalakbay, ay sunod-sunod na dead end ang napupuntahan ni Yusuke. Napansin din ito na dalawa sa kanila ang wala nang kakayanang ma-revive, si IU at si Kasui. Sa isang dead end na lugar ay may lumabas na malaking bulate. Nagulat si Yusuke, subalit gumawa lang ng isang butas ang bulate. Sinundan niya ito, dahil dumadaan ito sa lugar na hindi pa nabubuksan sa mapa. Subalit may lumabas na isang monster sa likod niya at umatake ito. Habang naglalakad, nagulat si Yuka na lahat ng team member niya ay wala nang kakayanang mabuhay pa. Napanghinaan siya panandalian, subalit, tumayo ito at gumamit ng fire magic. Napansin ito ng isang tao sa himpapawid. Patuloy ang paglalakad ni Yuka, habang sinasabi niyang isa siyang magical girl. At lumabas ang babaeng nakakita sa kanya sa himpapawid. Alam niyang player si Yuka at sinabi niyang tutulungan niya ito. Habang tumatakbo ang malaking pusa ay tinanong ng babae kung saan sila pupunta. Tinignan ni Yuka ang mapa niya, at nakitang wala na silang oras. Gumamit ng magic ang babae upang mapabilis ang takbo ng malaking pusa. Tinanong ni Yuka kung player din ang babae. Subalit hindi daw. Meron na lang silang 30 seconds kaya gumamit ang babae ng isa pang magic at bago matapos ang oras ay nagising sila sa player room. Lahat sila ay nabuhay. Magyayabang na sana si Yuka, subalit nagulat ito sa Game Master. Gaya ng dati, pwede silang magtanong ng isang question sa Game Master. Ang naisip tanungin ni Yuka ay kung totoo ang mundong ito at hindi isang video game.
Pinaliwanag ng Game Master na, ang mundong ito ay isang alternate reality ng mundo nila. At totoo ang multi-universe. Lahat ng nakita nila sa mundo at nakasalamuha ay totoo. At kung iisipin, ay sila ang hindi totoo sa mundong ito, kaya nabubuhay sila at may kakayanan silang pang video game. Napatingin si Yuka kay Yusuke nagmay pag-aalala, dahil alam nilang dalawa na si Yusuke, ay pumatay ng totoong tao. Bumalik si Yusuke sa totoong mundo. Sa totoo lang, ayaw ni Yusuke sa mga tao. At gusto niya itong maubos na lang. Subalit, nang makapatay siya ng tao, ay hindi tumigil ang malakas na tibok ng kanyang dibdib. Sa eskwelahan, ay napansin ng mga kaklase si Yusuke, na parang gumaling siya maglaro ng sports. Napansin din ni Iyo na kasali na din sa sports si Kasui. Nag-uusap ang dalawa tungkol kay Yusuke. Naalala nila ang sinabi ni Yuka tungkol sa ginawa ni Yusuke upang maligtas ang mga bihag ni Kamilto. Mabigat ang dinadala ni Yusuke, ayon kay Iyo. Pag-uwi ni Yusuke, ay may nagpakita sa kanyang isang batang babae. Tinanong ni Yusuke kung sino siya at sinabing siya ang Game Master. Pagkatapos nilang magkaroon ng malalim na usapan, ay niyaya niya si Yusuke na tignan ang susunod na player. Nakaupo sila sa isang Chinese restaurant. Sinabi ng Game Master na darating ang sunod na player, at papatayin ang lalaking nakaupo. Biglang may pumasok na 3 kalalakihang nakamask. Susugod ito subalit pinatid ni Yusuke ang isa at sinubukan niyang pigilan ang grupo. Sumugod ang isang nakamaskara at nasipan ni Yusuke. Bumagsak ito at tinawag ng isang lalaki na Souji. Gaya ng sabi ng Game Master kanina. Ang sunod na player ay si Keita at ang nakakabatang kapatid nito ay si Souji. Kaya alam na niya kung sino ang player sa kanila. Tinanggal ni Yusuke ang maskara ng isa. Sinabihan niya itong umalis silang magkapatid at huwag silang pumatay ng tao. Dumating ang boss ni Keita, at tinutukan ng baril si Yusuke sa pagpigil nito sa plano niya. Biglang nagsalita ang Game Master at napatingin sila. Nilabas nito ang gloves ni Yusuke sa Magician Job class niya. Kinuha ito ni Yusuke at minanipula ang utak ng gang leader. Dumating ang mga pulis at niyaya ni Yusuke ang magkapatid na tumakas na. Babarilin si Yusuke ng gang leader, subalit pinigilan ito ni Keita. Samantala, pinakita naman si Iyo na nakikipag-bonding sa kanyang mga kaibigan. Ang nanay naman ni Kasui ay napansin ang paglakas ng loob at katawan ni Kasui. Si Yuko naman ay patuloy pa din sa paggawa ng mga content sa kanyang socials. Si Yusuke naman ay natanggap na ang nagawa niyang pagpatay sa kabilang mundo. At sinabing, hanggang sa huli, ay ipaglalaban niya ang sa tingin niya ay tama.